like I'm trying to get back to something that I've known. Oh, you have shown me there are places you can never go back to. Are you still there? How can I show that appreciate? I give it to you. What is that you were doing? What is that you were feeling? Your faces that I've never seen. How can you Solve. Ang dami, isang grupo ng Pilipino. 15 peraso eh. Galing sa Zumba, chismoso eh, no? Oh gosh. Again? Dali na lang, huwag ka nang again. Again? Okay, here, because look. Okay. Okay ka. That's a lot, okay? Don't, she gotta post everything. You gotta see 4 plus 36. Okay guys, see you on Saturday. Alright. Saturday, it's Valentine's. Can we go eat anywhere? Saturday, do you have something, do you have a plan? Valentine's Day. Yeah, but we didn't really have anything planned. We can go. Bye. Guys, thank you. No problem. Have Yeah. a pleasure, guys. You guys are safe. Dumaan yung ano, Pilipino yata yung dumaan sa likod ko. Sama ng tingin sa akin. Nakaharang kasi ako. sorry. Tara na, tara Hindi, na. I mean, nilampasan niya ako tapos ang sama ng tingin niya sa akin eh. Binangga niya ako konti. Sorry. Kalat-kalat ka kasi sa daan. Ang lamig. Ba't malamig? Ano bang Mabilis weekend lang to? naman siya. Sana wala akong ticket. Ngayon yun ang sinabi sa akin. Lagi kong sinasabi sa Kasi dapat magcha-charge ako o sila, sira yung But charging. you don't believe me. So sabi ko, doon na lang ako magpa-parking sa ano. Dito sa may tapat ng Tim Hortons. Eh may nanguhuli na daw ngayon dyan. Naka ano, Yung parang last naka week ghost lang- car. Last week lang yung nakita ko, nandyan Tapos may tinow daw. Ba't man totoo? Hindi nila itutow yun. Tinon nila. Titikitan ka na, itutow ka pa. Hahanapin mo pa kung saan. Patay. Let's see. Huwag naman sana. Nakatipid ako ng $3 tapos magbabayad ako 97 sa ano. Yun na nga. Sa Bakit ticket. hindi ka na lang nagparking doon sa likod ni John? Kanina. Hindi, wala kasing parking diyan kanina, puno. Ah. Oh gosh. Feels like minus 26 ngayon. Oh, yeah? Yeah, kaya malamig. Sakit sa buka. Op. Itong, alam mo itong building na to. Alin to? Ito. Ayan sa likod? Pinapaalis Yan. na sila lahat. Bakit? Eh kasi binili na ata parang i-renovate na. Renoviction ang tawag nila sa ganon. Kung matagal na kayo sa mga apartment nyo, mura lang yung binabayaran yung upa. Ang style ng mga landlord is sasabihin sa inyo, i-renovate yung lugar nyo para maibig kayo. Tapos yun nga, syempre mapagawa nila yun, magiging Soon mahal to na. open. Alam mo yan? Tusok-tusok. Tusok-tusok? Ah, bagong kain ng Pilipino na naman, no? Yeah. Tusok-tusok. Ibig sabihin, mga kikiam, mga ano siguro yan. Fishbowl lang tinitin. Fish, yeah. Walang kita ron. Kikiam, fishbowl. Sige, tayo kami pabango dito. Sakit sa mukha. Tignan mo muna yung ano mo. Ano pang magagawa ko kung meron na? Kung may ticket na ako, may magagawa pa ba ako? Kailangan gawin natin, bumili tayo rito. Tapos, saka natin papakita sa kanila. You're right. Kasi, Ha? dalhin mo na. Paano mo dadali? Eh, may ano ako. Akin na. Kala ko natunay yung sasakyan eh. Tignan nyo, may homeless pa rin dito mga kadreno. Ayun o. Nag-iisa lang yan siya. Diyan siya natutulog. Baka maglaglag yan. May homeless pa rin dun oh. Nakakaawa din eh. Oh gosh. Grabe ang panahon. Ano nangyari weekend? Pag weekend ganito. Yung panahon hindi kagandahan. Lamig. May ticket ba ako? Thank you. Wala naman. Hindi magandang mag-drive ngayon.
hindi malakas yung snow, pero yung snow niya wala kasing asin pala mga dre, no? Walang salt ngayon sa kalsada eh, kaya naiipon yung asin, hindi natutunaw. Naiipon yung snow, hindi natutunaw. Napupuno lang yung gulong mo, dumidikit sa gulong. Kaya walang kapit yung gulong. May nabasa akong comment galing dun sa video ko na Tesla pa more. Nag-react ako dun sa video na Tesla pa more. Hindi ko tinitake yun against sa akin. Gusto ko lang magpaliwanag kasi baka may mga nanonood ngayon na iniisip bumili ng Tesla. So sinabi ko yung alam ko na baka makatulong base sa experience ko dahil nga naka-Tesla ako, 'di ba? Wag po kayong makinig sa sa mga hindi naka-Tesla pero nagsasabi ng hindi maganda o maganda para sa Tesla kasi hindi naman nila nararanasan 'di ba? Ako naman, kumbaga sabi nga nung isang comment din na siguro kaya nagkakaroon ng mix sa comment sa towards or minsan against sa Tesla dahil nga sa pag-share ko ng negative thoughts or experience ko pagdating sa sasakyan na to. Para sa akin naman, gusto ko lang i-share kung ano yung nararamdaman ko, ano yung iniisip ko during sa experience ko driving this car. And sa ganung paraan, I'm hoping na sana makatulong or makapagpalinaw sa ibang nag-iisip na bibili ba ako ng Tesla o hindi. Dahil sa totoo, capable naman talaga itong sasakyan na to. Sa winter, hindi masyado dahil nga naka rear wheel drive ako. Tapos samahan pa ng gulong na hindi ganun ka-epektibo. So somehow naapektuhan nun yung experience ko. But it doesn't mean na hindi na maganda yung Tesla. May isang comment din ako nabasa na 'di ba, sobrang dead ng winter dito sa Tesla dito sa Canada. Yung weather condition is grabe and yet naida-drive ko pa rin to nang hindi ako nagkakaroon ng problema. So it proves to show na magandang sasakyan mga dreno. Yun lang naman yung yung gusto kong sabihin. Yung mga karanasan ko na minsan kinikwento ko nga sa inyo, sumasayaw ako habang makapal yung snow or nai-stuck ako dahil nga black ice. Normal naman yun Gusto ko lang iparating yung nangyayari sa akin during that day or during that time para na rin sa mga dre, para na rin sa video. Hindi, yun nga overall gusto ko tong sasakyan na to. Wala akong planong magpalit ng brand ng sasakyan. Yun lang naman. Kung sasabihin nyo naman na wag na lang akong magbigay ng mga negative thoughts or kung ano man yung nararanasan ko sa winter gamit tong sasakyan na to, parang hindi naman realistic, 'di ba? Yun lang naman. Somehow sana makatulong in any way, shape or form sa mga taong nagbabalak or nag-iisip tungkol sa sasakyan na Tesla mga dreno. Basta pag kukuha kayo long range, kung may choice kayo between long range or all performance, mag long range na lang kayo. Sa bagay, malayo rin pala yung mahaba rin yung range nung performance. Halos 500 kilometers isang charge. Nakakatuwa lang yung iba na grabe makapag-comment ng hindi maganda sa sasakyan na to ng Tesla, and yet wala naman silang personal na karanasan, di ba? May nagsabi pa na kumbaga paano pa? Hindi namamatay ng biglaan tong sasakyan na to dahil sobrang lamig ng panahon. Hindi po. Baka nagkataon na paano ba yung 12 volts battery baka na drain yung ganun, pero hindi to siguro yung chance na hindi mag-start yung sasakyan nyo
kung naka-gas car kayo, kasi nga mapuprosen yung mga ano niyo, di ba? Yung mga liquid sa makina niyo eh. Pero yung Tesla po hindi, no. So hindi po totoo na dahil sobrang lamig hindi magi-start tong Tesla. Iba po yung sistema ng Tesla. Baka may problema po sa software or sa paano ba? Yun nga sa battery, no. Pero hindi ko pa naman na experience, no. Minus 32 wala namang problema. 'Di ba? Ang iniisip ko na bumigay dito sa sasakyan na to, yung ano niya, yung heater niya. Kasi nga minsan pag pinainit tong sasakyan, pag defrost mode, naka full blast talaga yung heating niya. I think naka 27 siya o 28 yung temperature niya, tapos sobrang lakas ng hangin na binubuga niya, tapos sobrang init. So doon ako kinakabahan, baka masira yung heating ko. Pero bukod doon, overall maganda yung experience mga dala sa sasakyan na to, no. Paulit-ulit nasasabihin ko sa inyo yan. May nag-comment ka, no, shoutout sa iyo sir, sabi niya electric car yung isa, o kung hindi sa pinakamaganda, isa sa pinakamaganda yung electric car na Tesla na nagkaroon siya. Ang gulo ng sasabi ko, di ba? Ako, I think so mga Dre, no. Bagay, ilan pa lang yung naging sasakyan ko mga Dre, no. Ilan pa lang yung sasakyan na na-drive ko, at masasabi ko na itong Tesla is yung nasa top 1 ng tatlong sasakyan na na-drive ko, o 4 na klase ng sasakyan na na-drive ko. Number 1 to mga Dre, no. Yung pinaka gusto ko sa lahat pag nagda-drive ako ng Tesla, long drive, yung autopilot niya. Pag naka-autopilot ako, hindi ko na kailangang intindihin pa na yung sasakyan ko dapat nasa gitna ng dalawang linya. Ginagawa niya yon para sa akin. So basically, inaalalayan ko lang siya, no? Nagda-drive siya mag-isa, nasa gitna siya ng linya, pepreno siya kung pumreno yung nasa harap ko. Ang laking ang laking stress yung natanggal sa akin bilang driver. So doon pa lang, no, parang sobrang ma-appreciate mo yung technology niya. Kaya lang sadly mga Dre, no, sa mga bagong ilalabas o ibebenta na Tesla sa Canada at sa US, tatanggalin na nila yung yung autopilot na kumbaga lane centering mga Dre, no, kumbaga driver assist. May ganun pa rin. Kaya lang hindi ka na niya igigitna sa linya. Parang na lang siya, mag-a-adjust na lang siya sa speed ng sinusundan mo. Pero hindi na ganoon yung nasa gitna kan linya. Kasi ngayon mga Dre, no, sobrang na-appreciate ko yun eh. Hindi ko kailangan ng full self-driving. Autopilot lang sobrang sapat na. Di ba? Yun lang. Yun yung isang bagay na yun lang, pero yun yung isang pinakamagandang bagay na meron ng Tesla. BYD, siguro sa mga darating na buwan, makikita nyo na sa kalsada ng Canada yan, dahil po kumbaga inamyendahan na yung tariff tax pagdating sa electric car na manggagaling sa China. Binabaan na nila. So expect na makakakita na ng BYD dito sa Canada sa mga darating na panahon. Susubukan ko ba? Di ba? Test drive ko, oo. Pero kung kukuha ko, siguro hindi muna. O hindi. I don't know mga Dre, no? Sa bagay, sa totoo, ang naisip ko, etong sasakyan na to, will last me a lifetime eh. Tama ba? Kung tatagal sa akin to, gagamitin ko to as long as kung gaano siya katagal tatagal. So anytime soon, hindi ko muna naiisip kumuha ng sasakyan. Napaisip ako eh, totoo ba yung sinasabi ko? Yeah mga Dre, no? Hanggat wala akong problema rito at hindi ko kaya, financially speaking, hindi ako kukuha ng pangalawang sasakyan. That's kumbaga suicide. Suicide attempt yan, di ba? Hindi mo kaya, tapos kukuha ka ng pangalawang sasakyan. Naisip ko nga mga Dre, pag tumaas yung insurance ko, na kasing taas ng pagbabayad ko sa sasakyan na to, baka hindi na ako gumamit ng sasakyan mga Dre, no? Totoo lang.
Doesn't make sense. 'Di ba? Pero let's see. Pero pag magsalita ng tapos 'di ba? Minsan napapaisip ako kasi kaya ko ba? Kasi kung hangga't maaari sana yung gusto kong sabihin sa inyo is yung makakaya ko. Mapapanindigan ko. Yung ganun. Meron din nagtanong tungkol sa battery. Ano daw mangyayari pag sira na yung battery? Papapalitan ba? Magkano yung papapalit? Paano ba? Bago ko sagutin, isipin nyo na lang na kagaya ng gas car na minamaneho nyo, darating kayo sa point na kung saan yung mga makina nyo is kailangan ng palitan dahil nasira na, dahil sa katagalan ng paggamit, katagalan ng panahon, sa dami ng mileage nyo. So, I think ganun din yung electric car. Kumbaga, tinitingnan nyo kasi agad, yung iba po, tinitingnan nyo agad na, masisira yung battery niyan. Oo, definitely. Pero hindi naman agad-agad, 'di ba? Hindi naman after 3 years, 5 years, hindi naman ganoon. Sabi nga nila, yung battery neto, mga dre, is made to last more than sa lifetime ng mismong sasakyan. Hopefully, 'di ba? Ganong katotoo, 'di ba? Sana ganong katotoo 'yan. Pero hindi 'di ba? 'Yan ang totoo 'yan. Kagaya ng mga sasakyan nyo, kahit gaano katibay yan, masisira at masisira yan. At gaya ng mga digas na sasakyan, yung iba nga 50,000 pa lang, yung milyahe niya o yung mileage niya, nagkakaproblema na ng malaki. And I think, ganun din to mga reno, itong sasakyan na to. So, parehas lang. And, pagdating sa maintenance cost, doon siguro mas lamang si Tesla kasi nga, bihira magpa-maintenance. So, somehow, pag nagkaroon ka ng sira, is parang sa akin, okay, matagal din naman ako hindi nagpa-maintenance eh. Parang gano'n, no? I mean, kasi isa yung sa tinignan ko yung operational cost ng sasakyan pag ginagamit ko na. And doon panalo si Tesla, mga Andre, no? Malapit na mag 1 year sa akin to. 2 months na lang, 1 year na sa akin to. Nagpapalit lang ako ng gulong, naglagay lang ako ng pangatlong washer fluid. So, yun lang yung ginawa ko rito. Maintenance, wala. Mga Andre, no? Zero. Yung pag-charge ko ngayon sa bahay ko na ginagawa. Kasi, siguro, nadagdagan yung electric bill namin ng $50 a month. Kung sa labas naman ako mag-charge, siguro aabutin ako ng $60 or $70 a month. So, I think, sa isang taon, nakatipid ako, mga Andre, no? Kumbaga, hopefully, magtuloy-tuloy yun. Yung pagpapagawa pala nung battery nito, let's say masira yung battery, it doesn't mean na yung buong entire pack ng isang battery is sira na. May mga third party na gumagawa ng battery na kung saan, kung ano yung sira, yun lang yung subukan nilang gagawin. And it might cost you $5,000 or more. Kung gusto mo namang papalitan yung entire unit ng battery mo, let's say talagang sira na, siguro mga $15,000 sabi nila sa Tesla. Syempre makakahanap ka naman yung third party rin na mas mura. Let's say 5,000 to 8,000. So, sa akin, acceptable na siguro yon kung matagal kong nagamit yung sasakyan. Let's say, after, hopefully, 5 years, 3 years to 5 years, kung dumating sa point na kailangan kong magpagawa ng sasakyan at gagastos ako ng 5,000, siguro okay na sa akin kasi nga, hindi naman ako nagpapamaintenance ng sasakyan. Yun lang yung sa akin, mga Andrea, kasi, kumbaga yung praktikalidad na ginagamit mo yung sasakyan, araw-araw, nandun talaga. Yung darating ka sa time na masisira yan eh. Kailangan mong ipagawa yan eh. So, dapat, I mean, handa ka ron, di ba? Okay lang, masisira, ginagamit mo eh. Ang masama, masira, is hindi mo ginagamit. O kaya, kakabili mo lang, bagong-bago, tapos, masira agad. Di ba? So, yun lang. Ganun ako tumingin sa isang bagay, mga Andre, no? Hindi ko iniisip na anytime soon kailangan ko magpapalit ng battery. Nung una, naisip ko yan, battery.
Pero habang tumatagal na ginagamit ko itong sasakyan, nagiging kampante ako, hindi ko na masyadong iniisip yan. Kung sakaling dumating ka sa point na ganyan, dali mo na lang sa talyer. That's it. Kumbaga, yun. Puro Tesla usapan natin mga Andre, no? Yun talaga eh. Okay, part-time pala ako. Gawin ko na muna. Okay. Kailangan nating mga sentrohan para hindi siya mabasag. Okay. Okay. Ito naman, dahil bilog yan, gagawin natin square para mas madaling tapalan. Kasi napakahirap tapalan pag bilog. So, square natin. Ganito yan mga Drea. Okay? Okay. Ngayon, babawasan na lang natin to kasi masyadong malapad. So, pwede na sigurong ganyan. Babalikan yan, kikinisin, papalan uli, kikinisin, kikinturahan. What's the